Si Ifeng ay umupo sa likod ng bisikleta ni Gumuksi at mahigpit itong yumakap sa kanyang payat na bewang gamit ang kanyang kaliwang kamay. Isang malamig na simoy ng hangin ang tagsibol ang dumampi sa kanilang mga mukha, dala ang amoy ng sariwang damo mula sa paaralan, nakakapresko at nakakabuhay. Ito ay tagsibol noong taong 2000. Nang amuyin niya ng mabuti, biglang napansin niya ang amoy ng buhok ni Gumuksi sa hangin. Gumuksi, anong brand ng shampoo ang ginagamit mo? Usisa ni Ifeng. Beflower brand, bakit? Mabango talaga. Kung gusto mong gamitin, sabihin mo lang. Tandaan mong ibalik pagkatapos mo gamitin, sinabi ni Gumuksi. Talaga? Hey, Ida Xiao, kailan ka pa naging magalang sa akin? Naalaala ni Ifeng at napagtanto na wala nga siyang paggalang dito at kailanman ay hindi siya naging magalang. Ang relasyon ng pamilya ni I at ng pamilya ni Gu ay laging maganda, magkaibigan ang ina ni Ifeng at ang ina ni Gumuksi. Kaya mula pa nung mga bata pa sila, madalas sumasama si Ifeng sa kanyang ina sa pamilya ni Gu at sila ni Gumuksi ay lumaki bilang magkakaibigan mula pa pagkabata. Gumuksi, 2 linggo na lang ay ika-18 kaarawan mo na, di ba? Ano sa iyo? May handa ka na bang regalo? Wala pa. Bakit mo tinatanong? Wala, natanong ko lang. Anong regalo ang plano mong ibigay sa aking kaarawan? Hehe, isang regalo na tiyak na magugustuhan mo. Kite, hindi ako naniniwala. Magkasama tayo mula pa noong bata, akala mo ba hindi ko alam ang mga gusto mo? Huwag mo ako bababaan ng tingin. Ano nga? Mga eroplano. Ano? Bakit sa akala mo gusto ko ang mga eroplano? Dahil mayroon ka ng runway. Ha? Yifeng. Bilisan mong mag-ikot ng 360 degrees na walang paggalaw at lumayo ka dito. Ano? Biglang huminto si Gumuksi, sinusubukan niyang itapon si Ifeng. Ngunit matatag na hinawakan ni Ifeng ang kanyang baywang gamit ang parehong kamay, nag-ugnay sa dalawa. Dapat sabihin ang maliit na bewang ni Gumuksi ay tunay na manipis at napakasarap sa pagkakahawak. Kung muling makagawa ka ng paraan para mawala ang pasensya ko, itatapon na kita, reklamo ni Gumuksi, hindi napapansin ang mga kamay sa kanyang baywang, tila sanay na. Okay lang, magpapalamig ako sa iyo ng ice candy mamaya, pagpapaliwanag ni Ifeng. Isang ice candy lang para pampakalma? 2. Sige na nga, deal. 10 minuto pa lang, dinala siya ni Gumuksi sa isang maliit na tindahan sa harap ng komunidad ng mga manggagawa ng Third Rolling Steel Plant. Tita Wang, gusto ko ng 2 ice candy, sigaw ni Gumuksi sa loob ng tindahan. Lumilingon si Ifeng at nakita si Wang Tif, na nasa likod lang, sumigaw, Tita Wang, dagdagan mo pa ng 2, 4 na lahat. Lumabas mula sa loob ang isang babae na nasa kalasag na damit, ngumingiti. Gumuksi Ifeng, wala na kayong paso. Tita Wang, masunuri na sabi ni Gumuksi. Kuha ni Wang Lanhua ang 4 na ice candy mula sa freezer, ibinigay kay Gumuksi. Kinuha ni Gumuksi ang 2 para sa kanya at ibinigay ang 2 para kay Ifeng. Kakayanin mo bang kainin ang 2 nang hindi sasakit ang tiyan mo? Kutya ni Ifeng. Iningatan ni Gumuksi ang kanyang bahagi na parang mahalagang ari-arian, tinitigan siya ng masama. Pakialam mo ang iyo, wag ang sakin. Mamaya kunin mo rin ang sakin. Fengji, tawag ni Wang Tif, na itinigil ang sasakyan sa gilid. Tais, tamang-tama ka, ito'y galing sa akin, maluwag na alok ni Ifeng. Salamat, Fengji, sabay tapik niya sa balikat. Nakatayo ang 3 ito sa harap ng tindahan habang kumakain ng ice candy. Tiningnan ni Yifeng si Gumuksi, nakikitang pino nitong nilalamas ang ice candy gamit ang kanyang rosas na dila, lubos niyang ikinatuwa ito. Alangan! May mga mapanligaw na nais na dumaan sa kanyang isip. Huwag ka masyadong magmadali, i-enjoy mo ng dahan-dahan, tumawa si Yifeng. Gusto ko itong paraan ng pagkain at gusto ko ring umunguya, sabi ni Gumuksi, nagpapakita ng kanyang 2 maputlang mga pangil habang may malaking kagat sa ice candy, halos 3 minuto lang ay agad niya itong nalantakan. Sa di malaman ng dahilan, parang nagmamalasakit si Ifeng sa ilalim. Ang 2 ice candy ay agad na naubos ni Gumuksi at tila hindi pa rin siya kontento, tahimik niyang tinitigan ang natira pang kalahati ng ice candy sa kamay ni Ifeng nang may kaba. Bakit ka ba nangangalabit? Itinaas ni Ifeng ang kilay. Bigyan mo ko ng kagat, isa lang, dinilaan ni Gumuksi ang kanyang labi, para siyang mapaminsalang pusa. Nakagat ko na yung ibabaw, babala ni Ifeng. Hindi bale, kakagatin ko ang ibaba. Sige, kakagatin ko na to, hindi ako natatakot. Ikaw anong takot mo? Sagot ni Gumuksi ng may kumpiyansa. Yifeng. Kailan? Nangyari na ba iyon? Nakalimutan ko na yata.
Sige na nga, haha, bibigyan kita ng isang kagat, pero huwag ng malaki, ibinigay ni Ifeng ang ice candy sa kanya. Kumain ni Gumuksi ng dalawang malalaking pakagat, halos kalahati na ng ice candy ang nalantakan niya, natira na lang ay kaunti. Okay, tapos na ako, eto na ang iyo, ngiting binabalik ni Gumuksi ang ice candy sa kanya, tapos sumakay sa kanyang bisikleta at biglang umalis. Hawak ni Ifeng ang natira sa kanyang kamay habang nagulat. Gumuksi, maghintay ka lang dyan. Kinagat niya ang natira, itinapon ang pingga, at humabol kay Gumuksi. Naiwan na lang ang balat at si Wang Tif sa likod. Matapos ang ilang sandali, bigla namang napagtanto ni Wang Tif at sumigaw, Ay, Fengji, hindi ka pa nagbabayad. Hindi inaasahan ni Ifeng na siya ay tatanungin ni Gumuksi sa huli, matapos ang maraming pagpapaliwanag at pangako na hindi niya aapihin si Gumuksi, sa wakas ay napawi niya ang mga pangamba sa ina nito. Pagbalik sa bahay, pumunta si Meng Xiaoyun sa kusina upang magluto habang nanatili si Ifeng sa living room. Ang bahay na ito ay hindi malaki, ito ay isang tirahan na ibinigay ng ikatlong rolling steel mill para sa manggagawa, may dalawang kwarto, isang living room at 80 square meters. Sa paligid ng living room, lahat ng mga wooden table at upuan ay hindi bago, nagpapakita ng mga bakas ng mga pag-aayos na ginawa ng ama ni Ifeng. Ang set ng fabric na sofa sa living room ay ibinigay lang mula sa bahay ni Gumuksi. May sapin na gawa ng kanyang ina para mapanatili itong malinis. Sa gitna ng living room, may malaki at luma na 21-inch second-hand Hitachi Color D na parisukat ang hugis. Binili ito ng ama ni Ifeng sa halagang 800 yuan mula sa isang flea market. Malaking halaga na iyon para sa kanya sa panahon na iyon, kung iisipin na kumikita lamang siya ng 700 yuan kada buwan. Ito ang tanging electronic appliance sa bahay. Maliban sa pagkabit ng kanilang mga larawan ng kasal at mga sertipiko ni Ifeng sa mga dingding ng living room, wala nang iba, tunay na simple. Ang mga dekorasyon sa buong bahay ay simple lang ngunit maaliwalas. Alam ni Yi Feng na hindi gaanong may kaya ang pamilya, talagang mahirap. Sa buhay na ito, umaasa siyang makapagbigay ng mas magandang buhay ang kanyang mga magulang, malayo sa mga pagsubok para lamang mabuhay. Kumatok siya gamit ang kamao, dumikit ang mga kuko sa kanyang balat, huminga ng malalim at nagdesisyon. Inay, itay, sa buhay na ito, hindi ko kayo pahihintulutan na magkaroon ng anumang pagsisisi. Hindi ko kayo hahayaang umaasa at iiwan zero. Aking gagamitin ang aking mga kamay upang kayo ay protektahan mula sa mga hirap at unos. Binuksan ni Ifeng ang gihi, ngunit kumakain ito ng panandali ang static, kaya hindi ito makapanood. Mukhang kailangan itong ayusin. Pumunta siya sa kwarto ng kanyang mga magulang upang hanapin ang toolbox. Matapos ang kalahating oras, si Meng Xiaoyun mula sa kusina ay nakaririnig ng mga ingay mula sa living room mga pagkiskis. Anak, anong ginagawa mo? Sumigaw si Meng Xiaoyun mula sa kusina, ngunit walang sagot. Labis siyang nagtaka. Inihawi ang kanyang mga kamay, pinunasan ito sa kanyang apron at lumabas ng kusina. Anong ginagawa mo? Nakita ni Meng Xiaoyun ang mga kalat na jihi kasama ang mga parte sa sahig ng living room at siya ay nagulat. Inay, inaayos ko ang DC, sagot ni Ifeng, nakatuon sa gawain. Bagamat isang graduate ng computer science mula sa Guangxi University, ang pag-aayos ng mga computer at pagdidisenyo ng AC boards ay isa lamang sa kanyang profesional na mga kakayahan. Sa dati niyang buhay, kaya niyang ayusin ang mga komplikadong motherboards ng mga computer, kaya't ang pagsasaayos ng isang lumaat pasiglang home appliance tulad ng DC ay madali para sa kanya. Ano? Inaayos mo ang DC? Bata kang pasaway, mas mahusay na huwag mong sirain yan. Kung malalaman ng tatay mo, tiyak na papaluin ka niya. Nagulat, sinubukan kaagad ni Meng Xiaoyun na pigilan siya. Paano? Marunong ka, isang senior high school na hindi pa nagtatapos sa pag-aayos ng DC. Bilisan. Muna, tigilan mo na, malapit nang umuwi iyon. Hehe, inay, okay lang ako, humalakhak si Feng at sinabi, tapos na. Tapos na? Ilagay mo na iyan pabalik, mabilis, mariin na sabi ni Meng Xiaoyun. Sige, ibabalik ko na ito sa dati, mabilis na sinabi ni Ifeng. Isinaayos ni Feng ang DC at isinabit ulit ito sa kanyang pwesto. Pinindot niya ang power button. ZE. Nag-flash ang DC at umilaw na may kulay na muli sa screen. Nagulat si Meng Xiaoyun.
Anak, totoo bang naayos mo iyon? Hindi niya inayos agad dahil mahal ang bayad sa pagpapareperes ng GC, pumapalakpak ang mga kamay ni Ifeng, sabi niya, dapat ay okay. Na, sinuri ko kanina lang, sira lang ang resistor sa mainboard at naayos ko na ang wire. Ha? Ano iyon? Naguguluhan si Meng Xiao yun. O sige na, basta naayos, kung hindi, sigurado. Isasakripisyo ka ng tatay mo. Nagtawanan silang mag-ina. Dahil natapos na ang pag-aayos ng ihi at hindi na kailangang gumasto sa pagpapagawa. Tunay na masaya si Meng Xiao yun. Biglang narinig ang mga yapak sa hagdan sa labas na sinundan ng tunog ng pagbukas ng pinto. Asawa, anak, nasa bahay na ako, sabi ng pagod na boses. Nagbukas ang pinto at lumitaw si Ijayan Bing sa pintuan na nakasuot ng maruming asul na uniforme ng pabrika. Magulo ang kanyang buhok at ang asul na kulay ng uniforme ay halos hindi na makita sa dibdib. Itay, nasa bahay ka na, masaya na bati ni Ifeng. Si Ijayan Bing nasa kanyang 40 pero tila laging napapagkamala ng mas matanda dahil sa kulubot na buhok sa mga tabi at ilang wrinkles sa kanyang maitim na mukha, binati ang kanyang anak na lalaki ng pagod. Nangiti, kinailangan kong magtrabaho ng kaunti ng huli bago umuwi. Asawa, handa na. Ba ang hapunan? Gutom na ako, tanong niya. Halos, magigisa lang ako ng 2 putahe. Maghilamos ka muna, tingnan mo ang mga kamay mo, ang itim-itim parang uling biro. Ni Meng Xiao yun. Sige, maghihilamos na ako, ngumiti si Ijayan Bing, binitiwan ang kanyang buri na suot at pumunta sa banyo upang maghilamos. Pansamantalang, napansin niya ang palabas sa GE na may sindang sunog sa drama na Palace Lyrics of the Great Song Dynasty. Ha? Bakit gumagana ulit ang GE? Hindi ba sira iyon? Asawa, naayos mo ba? Tanong niya na. Naguguluhan. Ang mayabang na sinabi ni Meng Xiao yun ay, iyong anak lang, siya ang nag-ayos? Ano? Ang aming anak ang nag-ayos, hindi makapaniwala si Ijayan Bing na tiningnan si Ifeng. Sa di makapaniwala, hinalikan niya ang balikat ng kanyang anak, isang pag-udyok, anak, mag-aral kang mabuti, pumasok ka sa kolehiyo sa hinaharap, huwag kang gaya ko na walang edukasyon. Kapag nakakakita ang mga magulang ng anumang progreso sa kanilang mga anak, sila ay labis na nalulugod at natutuwa. Hehe, swertehan lang. Modestong sagot ni Ifeng. Lumapit si Ijayan Bing, hinaplos ang kanyang balikat at pinalakpakan siya, magaling ka, anak. Ikaw ay isang henyo. Sa hinaharap, siguradong hihigitan mo ako. Labis na excited si Ijayan Bing. Hehe, swerte lang, modestong sagot ni Yifeng. Nagsama-sama silang lahat upang kumain ng hapunan ng sabay-sabay. May isang kalderetang lugaw, 2 putahe ang inihain. Isang plato ng stir-fried ng isang gulay na nagpapahiwatig na ito ay ang mga nalalabing tangkay dahil wala ng malambot na dahon. Ang isa pang plato ay ampalaya na may hiniwang karne, may mga 19 na piraso ng karne na may kabuang 2 yuan. Tiningnan ni Ifeng ang mga putahe at napagtanto sa unang pagkakataon na hindi gaanong may kaya ang kanilang pamilya. Anak, kumain ka na. Bakit ganyan ang titig mo? Kumain ka pa, mukhang payat ka ngayon, sabi ni Meng Xiao yun. Naglalagay sa kanya ng karagdagang karne. Kumain ng isang lagok ng alak ang kanyang ama. Itinulak patungo kay Yifeng ang karne at nagsimulang kumain ng ampalaya. Ang ampalaya ay medyo maluto ngayon, magandang pagkakaihaw, asawa, papuri ni Ijayan Bing. Habang tinitingnan ni Yifeng ang tagpo at napaluha siya. Ang pakiramdam na mahalaga ka sa inyong mga magulang ay lubos na nakaantig sa puso. Sa parehong pagkakataon, siya ay nangilid sa lungkot sa kanilang simple at mahirap na pamumuhay. Inay, itay, itinataas ko ang aking kamay. Aking itinatatak na pangako ko na kayo ay mabubuhay ng may magandang buhay sa hinaharap. Ipinapangako ko iyan.